Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ulit itong si PiCoin. Isa po siya sa mga pinaka-kinikilalang crypto projects sa mobile-based at meron na po siyang mahigit 70 million users worldwide. Pero alam mo ba na kahit milyon-milyon na ang nag-aabang, mabagal pa rin ang paglago ni PiCoin? Marami ang nagtatanong, ano ba ito? Palpak ba ang project? Naiiwan na ba sa space? Pero teka lang, ayon po sa mismong Pi community, strategic move daw ito. Ayan, kaya ang tanong natin ngayon, bakit nga ba mabagal ang paggalaw ni PiCoin? Strategic move ba talaga ito o may tinatago lang? Kaya aalamin po natin kung ano ang nangyayari sa likod ng mabagal na development, kung totoo bang plano ito ng PiCore team, at ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest dito kay Pi Network. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon isimulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa presyo ni PiCoin kamakailan lamang. Kamakailan ay bumagsak po si PiCoin ng halos 8% sa loob lamang ng isang araw. Bumaba po siya mula po sa kanyang presyong 0.736 hanggang sa presyong 0.62. Para sa maraming investors, malaking bagay ito. Sa kabila ng pagbaba ng presyo, ang trading volume po ay tumaas ng mahigit 25% na nagpakita ng active na galaw sa market. Ayon po kay Dr. Altcoin, isang kilalang Pi enthusiast, ang dahilan ng pagbagsak ay dahil po sa pag-unlock ng malaking bilang ng Pi coins or malaking amount ng Pi coins. Ibig sabihin ay maraming Pi coin ang naipadala o naipasok sa mga centralized exchanges. At yan, lumaki na po ang available na PiCoin supply sa mga centralized exchanges. Mula po sa 354 million hanggang 368 million. Ayan, at nangyari po yan sa loob lamang ng ilang araw. Kaya sa kabuuan ay umaabot na po ang circulating supply sa 6.88 billion na PiCoins. Dahil dito ay nagkaroon na po ng oversupply o sobrang dami ng PiCoin sa market na walang katumbas na demand. Sabi nga ni Dr. Altcoin, maaring bumaba pa ito sa presyong 0.30 or 30 cents bago pa man makarecover ito sa mga bandang buwan ng August 2025. Ngayon is bakit po sinasabi ng Pi community na strategic ang mabagal na paglago na ito? Ayan, habang maraming tao ang nainis o nadismaya sa pagbaba ng presyo at mabagal na development, may mga tiga Pi community or community members na nagsasabing hindi ito kapalpakan. Strategic move daw ito. Isa po sa kanila ay si Tanner. Yan, si Ginoong Tanner. Isang active miner at saka enthusiast. Sabi niya ang mabagal na paglago ay sinasadya ng PiCore team. Hindi lang sila nakatuon sa presyo or hype, kundi sa paggawa ng tunay na ekonomiya sa loob ng Pi Network. Ibig sabihin ay gusto po nilang maging functional o sustainable ang ecosystem bago pa ito tuluyang ilabas sa open mainnet. Ayon po kay Ginoong Tanner, si PiCoin ay mobile first na crypto layer. May sariling fork ng Stellar Consensus Protocol or SCP at meron po siyang full KYC system na mahigit 25 million users na ang na-verify. Hindi ito basta-basta lang token, kundi isang project na may real-world utility. Ngayon is ano naman ang mga dahilan para maniwalang tataas ulit. Yan, para maniwala po tayong tataas ulit itong si PiCoin. Yan, ayon po sa ilang eksperto, posibleng makarecover daw si PiCoin pagsapit ng August 2025. Pero paano nga ba? Meron pong mga ilang factors kung bakit dito. Una ay ang bababa na po ang rate ng pag-unlock dito kay PiCoins. Kapag hindi na po dadagsa ang supply, maaring mas lumakas po ang demand at ito yung mag-i-stabilize sa presyo ni PiCoin. Pangalawa, mas marami pong centralized exchanges ang papasok, lalo na yung may KYB or Know Your Customer, Know Your Business Verification. Mas madali na rin para sa institutional buyers na bumili ng PiCoin kung magiging mas regulated ito. Pangatlo, may mga kumpanyang tulad po ng Banza na bumibili ng PiCoin mula sa mga exchanges. Kung patuloy po silang bibili, maaaring mabawasan po ang excess supply.
Panghuli ay ang major updates mula sa core team, tulad po ng bagong utilities, applications, partnerships at saka expansion sa global market. Ngayon is paano naman po naiiba itong si Picoin sa ibang mga crypto projects. Ang isang malaking pagkakaiba ni Picoin ay hindi po siya naglalabas ng hype na walang laman, tulad ng iba na hindi po tulad ng iba na biglang sumikat tapos bigla ring bumagsak. Si Picoin ay dumadaan sa mga phased rollout. Pina-prioritize po ng Picore team ang ecosystem muna bago ang presyo. May mga aktual na dApps na ang ginagamit ay si Picoin, tulad po ng PiChain Mall para sa e-commerce gamit ang Picoin. Nandiyan na rin ang NFTs at saka DeFi protocols na pwedeng gamitin ng mga users. At maliban po dyan ay ang mga SDK tools para sa mga developers na gustong gumawa ng apps sa loob ng Pi Network. At higit po sa lahat, hinihikayat din ng Picore team ang community na mag-contribute. Pwede kang mag-run ng node, mag-onboard ng merchants at tumulong sa ecosystem building. Isa po itong cooperation effort na hindi lang nakasandal sa team kundi sa buong community. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, investors ni Picoin. Yan, bilang mga Pinoy, marami po sa atin ang pumasok kay Picoin dahil accessible ito gamit ang mobile lamang, libre at hindi kailangan ng malaking kapital. Pero ngayon, dahil po sa mabagal na paglago, marami ang napapaisip, sayang lang ba ang oras ko dito? Kaya yan. Ang totoo ay depende po ito sa iyong perspective or yung sariling pananaw. Kung naghahanap ka ng mabilisang kita, baka ma-frustrate ka kay Picoin. Pero kung naniniwala ka naman sa long-term value at saka real-world utility nito, baka worth it pa rin itong hintayin. Malaga rin na wag umasa lang po sa hype. Mas mainam na gamitin po si Picoin habang libre pa. Makisali po sa ecosystem at maghintay ng official mainnet bago gumawa ng malalaking moves. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang ginagawa ni Picoin ay rare or bihira dito sa mundo ng crypto. Hindi ito ang typical na pump and dump scheme. Sa halip ay sinusubukan nilang ayusin muna ang foundations, ang community, ang infrastructure at ang use cases bago po nila i-launch ang coin sa open market. Opo, mabagal. Pero kung totoo ang strategic ito, baka ito ang magtagal sa huli. Baka ito po ang siyang magtagal sa huli. At ang tip ko po rito ay gamitin natin muna itong si Picoin habang libre pa. Intindihin na po natin ang project at wag po tayong basta-basta magpanik sa presyo. Wag po tayong maging sakim sa mabilisang kita. Sa crypto, ang tunay na panalo ay yung may mga tiyaga at kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.